Answer. Ito yung reading mo for September 28 to 30 or month end. Kung kailan mo mapanood to. Pero kahit na hindi napasok dun sa mga petsa na binanggit ko, itong reading na to ay valid pa rin. Kasi hindi to mag-expire. Kagaya ng lahat ng readings ko dito, ito ay timeless. Sorry naman at ngayon lang ako nakapag-read dahil ako may mga inasikaso sa doktor. Tsaka nag-celebrate din ako ng birthday ko recently, syempre. Kailangan natin yan. Minsan lang dumating ang birthday natin. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. At kung karelate ka man, matuwa ka, palib na lang ako ng reaction, like, comment sa ibaba at pa-share na lang din to. Private readings, dumiretso kayo dun sa FB page ko, Purple Teen, Meta Verified, may blue check sa kanan. Yun lang ang legit. Okay? Kayo ang mag-PM doon. Yung link nasa description, hanapin nyo dyan. Bawal yung tamad magbasa. Hindi po ako sasagot sa comment, ha? Pagka nag-i-inquire kayo doon, kayo dumiretso kayo doon. Marami kasing mga fake accounts sa comment, papanggap ako, ha? So, meron ka ditong cosmic flow, keep going, awaken, at saka inner child. Paano yung labas ng keep going card na yan? Sa iba-ibang signs. So, latag ko muna yung mga barahan ninyo, no? Bubuksan natin mamaya. Pero yung mga tarot cards, bago ko pakita yan dito sa screen, check ko muna kung may nakahubad. Kasi bawal. So, wow. Actually, maganda yung mga cards mo. Yan yung mga overall energies mo for this month end. Okay. Itong cosmic flow na to is something na, di ba, madalas may mga minamanifest tayo. Some of those na mga minamanifest natin is natatanggap natin. Pero, di ba, minsan, kahit napapansin ninyo, Cancer, kahit na anong gawin natin pagmamanifest, kahit anong natin pagkukulit, pagpipilit, hindi dumarating or hindi nangyayari. It's because hindi talaga para sa iyo. Pero dahil nandito yung cosmic flow, I think this is something na effortlessly darating ng kusa sa iyo. Hindi mo kailangan magtodo-todo effort dyan. Basta ito ay para sa iyo. Na-attract mo kung ano yung para sa iyo. And natural, kusang darating yan. Without pagiging trying hard. No? Parang napipil ko dito sa cosmic flow, ito talaga yung para sa'yo na paparating. So, ayan, expect mo na good things are coming for you. No? Keep going lang daw. Kahit gaano kahirap itong path na tinatahak mo ngayon, nakita mo, di ba? Yung path is paikot-ikot. Pero merong malaking star doon sa dulo ng path na yun. Which is ang ibig sabihin, hopefully, mararating mo rin yung destination mo na yun, goal mo or pangarap mo yun or whatever. You just keep going, you just keep on showing up every day doon sa bagay na yan. Stay committed, stay persistent. No? Ibig sabihin, you're on the right path. Mahirap man yan tinatahak mo. Just keep going and mararating mo rin yung destination mo na yun. Now, with the Awaken card, this is something na related sa, I think, this is a deeper level, no? Pwedeng iba sa inyo, hindi kayo makaka-relate. Para sa akin, this is something related sa iyong spiritual or sa intuition mo. Maaaring yung iba, hindi pa kayo awaken, then ngayon pa lang kayo maa-awaken.
Etong awakening na to, syempre, obviously, sa pangalan pa lang nung card, magigising ka eh. Whether ang pinag-uusapan natin dito is something na sa spiritual mo or simply matatauhan ka lang sa realidad. Pwedeng ganun kalalim, pwedeng ganun kataas na level like spiritual awakening, pero pwede rin naman itong simple lang na, okay, may mga marirealize ka. May mapagtatanto ka, magigising ka sa kahibangan mo or sa, alam mo yun, pagiging naive mo, yung mga ganun, sa realization or spiritual awakening ang nafe-feel ko rito. Okay? Or meron something na maa-activate inyo eh, like maa-awaken yung pagka-warrior spirit mo or ma-activate yung pagiging artistic mo. Basta meron something inyo na potential na natutulog, something na nasa sayo na talaga, abilidad mo, whatever man yung talent, na maa-activate. No? And when it comes to inner child naman, ito yung pagbibigyan mo yung sarili mo. Sabi nga, yung inner child mo eh. Okay? Take time to acknowledge mo, i-nourish mo ngayon yung inner child mo. Baka kasi kailangan mo ng aruga, kailangan mo ng ganito, ganyan, self-care, no? Ito yun. So, this time, loosen up a bit, pagbigyan mo yung sarili mo. Yun yung nafe-feel ko. Or it could be na merong mga bagay dito sa'yo na needs healing. Oo, pwedeng needs healing, pwedeng may kinalaman sa past mo or nung childhood mo. It would be past trauma, past hurts. Okay? This is the thing na kailangan ng nurturing right now sa'yo. At ikaw ang makakapagsabi nun, ikaw ang nakaka-feel nun or makaka-feel nun. Cancer. So, itong mga round cards, bubuksan na natin. Ito yung mga paparating sa'yo. So, meron ka ditong hammock, meron kang younger woman, vulture, tsaka heels. Itong hammock is a time for relaxation, vacation, physically, or mentally man itong bakasyon na to. Okay, unwinding. Diba sabi nga doon, pagbigyan mo muna yung sarili mo, asikasuhin mo muna yung needs mo, yung inner child mo. O, baka iba talagang kailangan nyo mag-take a break. Mentally, physically, emotionally, or bakasyon talaga. Like, kailangan mo naman maglaro, mag-enjoy. Diba? Etong younger woman, walang sinabi dito, basta sabi lang dealings or relationship with younger woman. Kung sino man ito. Okay? Ano man ang relationship mo dyan. Tapos itong vulture is something about sa mga iniisip mo eh. Worrying, depression, anxiety. So, kailangan mo, makakatulong talaga na mag-unwind ka. Para clear mo yung isip mo or matanggal itong mga depression, anxiety na yan. Sabi nila, pag naglalakad-lakad ka, nag-exercise ka, nakakatulong yun sa depression, sa anxiety. Kasi usually, ito yung mga negative thoughts mo, pero madalas, mga ano lang to, overthinking. Poison, diba? So, kailangan mo mag-detox physically, mentally, emotionally. O, kabigyan mo ng time yung sarili mo, self-care. Obstacles to overcome. So, yun, may mga obstacles. Pero ang maganda rito is ma-overcome mo. Kaya nga, di ba yung sinasabi ko, kahit gaano ka, hirap yung path na yan, may mga kakaharapin kang challenge, no? Mararating mo pa rin yung pinaka-destination mo. Which means, andun yung high chance na mag-succeed ka pa rin. Basta, maging persistent ka lang na mag-show up everyday. Sabihin mag-show up everyday, yung commitment mo, determination mo na hindi ka mag-quit. Na araw-araw andun ka showing up para dun sa bagay na yun. Ngayon, when it comes to your love life, meron ditong confessions, trapped. O, ito talaga yung nourish, pati sa love life mo lumilitaw.
Wag puro jowa, wag puro person. Arugain mo rin yung sarili mo. Isaalang-alang mo rin yung sarili mo, pahalagahan mo, mahalin mo rin yung sarili mo. Kasi nakikita ko dito, ikaw ay nagiging hopeless, sinking, desperate, falling apart, dahilan dito sa person mo. Pero nakikita ko dito, magkakaroon din ng ano dito conversation. Huwag kang mag-alala. Kaya kung meron mang walang closure na situation, sa tingin ko, kung meron mang mga kalokohan to, may mga tinatago, hidden, kusa man siyang umamin, mag-confess, or hindi, mag-a-unveil yan Kumbaga, mabubunyag din, masisiwalat din yan. Malalaman, magkakaalaman at magkakaalaman. Di ba sabi nga nila, walang lihim na hindi na ibubunyag. Hindi man ngayon, di ba? Itago mo yan ngayon, malay mo after 2 dekada, lilitaw at lilitaw pa rin. So yan, yung iba dito sa inyo, pwedeng feeling stuck kayo dito. Wala kayong magawa dito sa person yung sa situation ninyo. Okay? Pwedeng desperate kayo, frustrated, no? Dahil hindi kayo makaalis doon sa connection na yan. Or doon sa nangyayari na yan, sa situation. So, yung mga tarot cards mo, silipin ko. Wala namang, excuse me, hindi ko mapigilan yung ubo ko. Unpredictable. Hindi pa talaga ako okay. So, safe naman to lahat sila nakadamit. Oh, meron talagang pag-i-struggle dito with the 7 of Wands. Pero nakikita ko worth it naman kung alam mo ito, kung talagang ipupursu mo, ipaglalaban mo. Kasi nga nakikita ko dito, buo rin yung loob mo na ilaban Kasi ito nakikita ko, kahit na ano mangyari, huwag kang mag-quit, keep going. Kahit na ang daming kumukontra sa'yo, ang daming di naniniwala sa'yo, mga tao, bagay, circumstances man yung sagabal na yan, kontrabida sa goal mo, sa buhay mo. Huwag ka lang, magpatuloy ka lang Magpatuloy ka lang sa pakikipaglaban. Ano man itong ipinaglalaban mo dito. May kinalaman man yan sa health mo o sa ibang bagay, mga problema mo sa pangarap mo. Okay? Ikaw ito na nakikita ko hindi ka basta-basta dapat sumuko doon sa laban. With the Magician card, there is procrastination dito. Kung ikaw man ay merong mga pinoprocrastinate. Pero if not, pwedeng ito ay something lang na ay someone na nagpapanggap. O pwedeng ito scammer, someone na pwedeng i-manipulate ka, i-take advantage ka. Pero minsan, ito yung mga tao na nagpapanggap sila na, di ba, ewan ko, siguro narinig nyo na yun. Minsan may mga balita na nagpa-dentista pala sila doon, yung pala, peke pala yung dentista, hindi pala siya license. Alam mo yun, yung parang pinipeke para lang magkapera ba. So, ingat ka sa mga ganun. No, lalo na ngayon, may mga ganung problema sa mga, kukuha ka ng contractor, yung mga ganyan-ganyan. Basta it could be any kind ng, na pwede mong ma-encounter na itong tao na to, or kung sino man tong mga grupo na to na inaakala mo na lisensyado sila, may alam sila doon, pero hindi pala talaga. Fraud, scam, parang ganun. Or tao na mapagpanggap, or tao na nakamaskara, deceitful. Okay? So yan, be careful sa love life man yan, or sa pagdating sa mga nakaka-deal mo, sa trabaho, sa pera, sa negosyo, mga transactions, ingat ka na lang sa mga ganun. Meron talagang procrastination dito or delay. Baliktad din yung 3 of Wands mo So, meron kang may encounter dito. It could be na meron kang something na specific project na ilo-launch o ano man ito.
Pwedeng may delay doon sa opening o paglo-launch ng project na yan or kung ano man to. Yung iba dito, pwedeng may delay sa travel. Pwedeng yung mga pinaplano maput on hold. Or pwedeng maging unsuccessful yung outcome ng mga plans, hindi mag-push through. Okay, may mga ganong energy yan. Kung sa love life man yan, sa business or hindi. Queen of Cups naman, reversed, is someone na ewan ko, I think this is a very sensitive person, very clingy. Oo. Excuse me. Alam mo yung tao na nakaka-suffocate. Kung jowa mo yan, o ikaw yan, pwedeng ganun yung behavior, energies nitong person na to. Alam mo yun, sa sobrang pagmamahal niya dun sa tao, nakakasakal na, nakakaumay na, yun nga, nakaka-suffocate na ba? Hindi ka na makahinga doon sa connection na yan, doon sa tao na yan. Kung masyado siyang selosa, overprotective, clingy, no? Ganun. Ganun yung energy. O, baka ikaw yan, High Priestess reverse. Pwedeng iba dito, may nararamdaman na kayo, nafe-feel nyo na, nasisense nyo na, yung sa intuition nyo, pero parang dinadoubt nyo pa rin. Hindi nyo pa rin pinakikinggan yung intuition nyo or mo. So, ito yung sign na listen to your intuition. Okay? Kuha tayo ng closing message for you. Cancer. Ito. Restlessness. Ito na nga yun too much worrying, anxiety. Find a way to calm the waters of your mind. Find a way. Kaya nga sabi dito, mag-self-care ka, mag-unwind ka, magbakasyon ka, physically, mentally, emotionally. Makakatulong sa'yo yun. Tigilan mo muna tong mga kung ano-anong ini-imagine mo, iniisip mo, pinag-anxiety mo, worry mo. In the first place, hindi ka naman sure kung talagang totoo yan or mangyayari talaga yan. Okay, nagle-reflect talaga pati sa closing message advice for you. No? As much as possible, i-try mong i-conquer yung mga yun, nega na yun na iniisip na bumabagabag sa'yo kasi it's eating you. I-calm mo yung iyong kaluluwa, pag-iisip, Cancer. So, yun yung mga messages for you. Take care, God bless, babush. Don't forget to subscribe, like, follow kung bago kayo. Kung nagustuhan nyo, nakarelate kayo, pa-leave ng like, pa-comment, pa-share.